Matapos ang paglagda ni DeAndre Ayton, muli na namang umingay ang Lakers sa pagbubuo ng isang powerhouse lineup. Kasunod ng pagsama ni Luka Doncic, isang pangalang lumulutang ngayon bilang posibleng next target ng koponan, si Marvin Bagley III. Kung maisa sa katuparan, ito ay magreresulta sa isang pambihirang eksena, ang pagsasama-sama ng top 3 picks ng 2018 NBA draft sa iisang koponan. Si Bagley ay kasalukuyang 26 years old at isang unrestricted free agent matapos maglaro para sa Memphis Grizzlies noong nakaraang season. Bagamat 12 games lang ang kanyang nalaro para sa Memphis, patuloy pa rin ang paniniwala ng ilan sa kanyang mataas na potensyal. Sa kabila ng paulit-ulit na injuries at ang madalas na paglipat-lipat ng team sa nakalipas na mga taon, nananatili siyang isang athletic forward na may kakayahang bumangga sa ilalim, may mobility bilang big man, at kayang sumabay sa uptempo style ng laro. Mga katangiang swak na swak sa bagong sistema ng Lakers sa ilalim nina LeBron, Luka at Ayton. Kung mabibigyan ng malinaw na role at tamang support system, posibleng muling sumiklab ang laro ni Bagley. Sa likod ni Ayton at sa playmaking brilliance ni Doncic, mas mapapadali ang opensa ni Bagley sa shaded area. Bukod pa rito, kung isasama sa Twin Tower lineups, may flexibility rin ang Lakers na gamitin siya bilang backup center o stretch power forward, depende sa rotation ni Coach JJ Redick. Gayunpaman, hindi mawawala ang risk. Si Bagley ay may injury history at hindi pa naabot ang full potential na inaasahan sa kanya bilang second overall pick. May posibilidad din na hindi siya maging consistent contributor sa long term. Pero para sa Lakers, isa itong low risk, high upside move, lalo na kung team-friendly deal ang magiging kasunduan. Ang pagsasama ni Ayton, Doncic at Bagley ay hindi lang basta reunion ng 2018 draft stars. Ito'y pwedeng maging simula ng isang bagong era ng Lakers basketball. Samantala, bukod naman kay Marvin Bagley na posible ring kunin ng Lakers lalo at may isang roster spot na lang na natitira, isa pang pangalan ang lumulutang ngayon, ang veteranong guard na si Malcolm Brogdon. Tahimik pero epektibo, si Brogdon ay hindi hinahabol ang headlines. Ang habol niya ay panalo. Dating Rookie of the Year, may dala siyang playoff composure, leadership at maturity na tiyak na makakatulong sa isang team na pinangungunahan ni LeBron James at Luka Doncic. Hindi flashy pero reliable, hindi maingay pero matino sa diskarte. Matapos ang maikling pananatili sa Washington Wizards kung saan nagtala siya ng 12.7 points, 4.1 assist at 3.8 rebounds per game, naging unrestricted free agent na si Brogdon ngayong off-season. Kahit hindi naging standout ang huling season niya, wag basta-basta palampasin ang kanyang career averages na 15.3 points, 4.7 assists at 4.1 rebounds, kasabay ng solidong 38.8% shooting mula sa 3-point range. May existing chemistry na rin siya kay DeAndre Ayton mula sa panahon nila sa Portland, kaya't kung kukunin man ng Lakers, magiging plug and play ready agad si Brogdon. Isa pa sa mga dahilan kung bakit bagay siya sa Lakers ay ang kakayahan niyang hawakan ang bola at patakbuhin ang opensa kapag nagpapahinga sina Luka o LeBron, isang importanteng role lalo na sa playoffs, pero hindi rin mawawala ang risk. Sa edad na 31, ilang ulit na rin siyang nabakante dahil sa injuries. Dagdag pa ang madalas niyang paglipat ng koponan, 5 na mula 2016, na nag-iiwan ng tanong kung kaya pa ba niyang manatili sa iisang system at gumanap ng consistent na papel. Gayunpaman, sa isang Western Conference na siksikan at mataas ang kompetisyon, ang pagkakaroon ng isang kalmadong veterano na may disiplina at basketball IQ ay pwedeng maging dahilan kung contender ka o isa ka lang sa mga mawawala agad sa eksena. Samantala, matapos naman yung 21 years ng hindi matatawarang karera, inihayag ni Chris Paul na ang susunod na season ay ang kanyang huli na sa NBA. Sa edad na 40 years old, panahon na nga para ang isang tunay na maestro sa court ay magpahinga na mula sa matinding kompetisyon at sa wakas ay mailaan ang buong oras sa kanyang pamilya. Maraming koponan ang nagpapakita ng interes na kunin ang veteranong guard, pero kung tatanungin kung saan niya nararapat tapusin ang kanyang karera, isang sagot ang pinakamatimbang, sa Los Angeles Lakers. Unang-una, makakasama ni CP3 si LeBron James, ang kanyang matagal ng kaibigan at kasangga sa maraming international competitions gaya ng Team USA. Ang chemistry nila ay matagal nang napatunayan sa international stage at tiyak na makakatulong ito para sa isang huling run para sa kampyonato. Pangalawa, tila isang pagtatama ng nakaraan kung sa Lakers talaga siya magtatapos. Noong 2011, dapat sana'y naging parte na siya ng Lakers sa isang blockbuster trade kung saan makakasama sana niya si Kobe Bryant. Pero pinigilan ito ng dating NBA Commissioner na si David Stern, dahilan para hindi matuloy ang kasaysayang maaaring nabuo noon. Ngayon, may pagkakataon siyang maisakatuparan ang naudlot na Lakers legacy at baka sa wakas, dito pa niya makuha ang kauna-unahang NBA championship ring sa kanyang karera. Makakatulong din si Chris Paul sa bench production ng Lakers, isang aspeto na kinulang sila noong nakaraang season. Bilang isang elite playmaker, kayang-kaya niyang pamunuan ang second unit, bigyan ng quality minutes ang mga reserves at siguraduhing maayos ang opensa kahit wala sa court sina LeBron o Luka Doncic. Bukod pa riyan, may personal din itong benepisyo. Mapapalapit siya sa kanyang pamilya na nakabase sa Los Angeles. Isang mahalagang bagay para sa isang manlalarong papalapit na sa kanyang pagreretiro. Bagay rin siya sa sistema ni Coach JJ Redick lalo't may chemistry na siya kay DeAndre Ayton.
Sa kanilang pagsasama noon sa Phoenix Suns noong 2021, naging matagumpay ang tambalan nila at umabot pa sa NBA Finals. Isang Lob City 2.0 ang posibleng muling mabuo na mas mature at mas determinado. At kahit papalapit na sa dulo ng kanyang karera, napatunayan ni CP3 na kaya pa rin niyang mag-contribute. Nitong nakaraang season sa San Antonio Spurs, naglaro siya ng 82 games, kung saan nagtala siya ng 8.8 points, 3.6 rebounds, 7.4 assists, at 1.3 steals per game. Panahon na nga para si Chris Paul ay magpaalam sa basketball, pero hindi pa huli ang lahat para subukang kunin ang matagal na niyang pinapangarap. At kung suswertehin, baka sa Lakers niya makamit ang pinakamatamis na pangwakas sa kanyang legendary career.